Mga kalingap, panibagong kwento na naman ang inyong makikita at matutunghayan sa gabing ito. Ito po ay tungkol sa isang batang ina na maagang nag-asawa at maagang hinarap ang hamon ng buhay. Sa mga nanonood po, sa mga kabataang nanonood, huwag niyo na lang po kaming tularan, kaming mga batang ina na maaga po kaming nagbuntis, naging ina. Unahin niyo na lang po muna yung pag-aaral ninyo kasi yung ginagawa po ng mga magulang natin ay para rin po sa atin yun. Nandyan lang naman po yung pag-aasawa, yung pag-aanak, kaya dapat po ang uunahin talaga natin ay yung pag-aaral natin. Dahil sa murang edad ay mayroon na siyang inalagaang anak. Kaya kita natin sa kanyang mukha ang lungkot at hirap. Mabuti na lang at andyan ang kanyang ina at di sila pinabayaan. Pasensya na. Okay lang yun ay, sige na, ilabas mo lang po yun. Sige lang na, ilabas mo yan habang nagsasalita po kayo. So nawa po kayo sa kalagayan ng anak niyo. Abot-abot po pag-akawa ko sa anak. Kaya lang, nandyan na yan eh. Hindi na po may babalik yung dati. Oo, di na mabalik. Kailangan tanggapin na Kailangan lang. tanggapin. Buo pong tinatanggap siya. Kung Buo naman tinatanggap mo ngayon ang nangyari sa anak mo. ano buo po siyang tinatanggap kasi po anak ko po siya. Hindi po siya may tatakwi, hindi ko masusumbatan. Oo, kasi kahit Kasi ano mo. nandyan na po yan eh. Wala na akong magagawa. Kaya nawa po ang kanyang ina at napaluwa dahil sa kalagayan ng kanyang anak. Kaya mga kalingap, panoorin natin ang buong kwento at huwag po natin kalimutang mag-like. Hello po mga kalingap, welcome back sa aking YouTube channel, Kalingap Tata. Mapagpalang umaga po, tanghali, gabi sa inyong lahat mga kalingap, sa ating mga OFW na lagi nandyan, lagi nakasuporta sa atin. Maraming salamat po sa walang sawa niyong suporta sa ating kalingap. Siyempre sa panguna po ni Kuya Bal Santos Matubang, at in the vlogs, at siyempre kay Kalingap Rab. Yan. Sana suportahan niyo palagi ang kanilang channel po. Hindi kaya po pagtulong sa ating mga kapuspalad na ating kababayan. So ngayon po mga kalingap, ay andito tayo sa barangay Mampurog, bayan po ng San Lorenzo dahil may nilapit sa atin na isang netizens po dito na may isang babae po na 16 years old na nahiwalay po sa kanyang asawa. So ngayon po ay pupuntahan namin ng mga kalingap at aming kumustahin. So tara mga kalingap at samahan niyo ako. So ayan, dito pala ito po yung nilapit sa atin po mga kalingap. Hello po ate! Hello po. Kumusta po? Okay lang po. Ano pangalan niyo po ate? Rose Ann po. Rose Ann, ay grabe, ang ganda ng pangalan. Ilang taon na po kayo? 16 po. 16 years old. So ito yung anak niyo. Ano pangalan anak mo? Lexi. Princess Lexi po. Princess Lexi. Babae, laki? Babae po. Babae. So taga rito talaga kayo sa... Opo. Opo, taga dito. Kaya yung bahay itong tinihan mo? Kila mama po sa magulang ko. Sa magulang mo. Opo. So, ilang taon ka na yun? 16 po. 16. Ano pangalan ng bata? Princess Lexi po. Lexi, kalimutan ko tuloy pag nakita ko ng maganda. Saan yung ngayon, yung asawa mo? Nasa Manila daw po siya ngayon. Saan ang papa ng anak mo yun? Nasa Manila po siya ngayon. Anong trabaho na? Sa farm po ng kaibigan niya, ata. Parang ng kaibigan niya. Opo. Matagal na siya doon? Ano pa lang po, mag-go 1 week pa lang po. So bakit, bakit siya nagtatrabaho doon? Hindi ko po alam. So may connection ba kayo ng asawa mo? Wala po. Wala na. Wala na po. Bali, anong status niyo ngayon, mga asawa mo? Wala na po. Hiwalay na kayo? Opo.
Hiwalay na daw sila mga kalingap. Bakit kayo naghiwalay? Anong dahilan? Ano po, hindi siya nagtatrabaho. Tamad magtrabaho. Tamad. Bakit tamad? Nagtatrabaho naman siya doon. Pag andun po kami, bihira lang siya magtrabaho. Pag may nagkuha sa kanya, saka lang. Hindi po siya nagtatrabaho ng yung regular na trabaho. Hindi siya nagtatrabaho. Kaya kayo nagkahiwalay. Dahil sinabi mo, tamad siya. Ano ngayon yung pagkain ng bata, pang araw-araw niyo, saan niyo kinuha? Sa magulang ko po. Sa magulang mo. Yeah. Anong trabaho ng magulang mo? Sa bukid po nag-uuling. Tapos Nag-uuling. minsan nakopra. Nagkukupra. Tapos, ano pa? Yun lang po. Wala sila ngayon. Wala po, nasa bukid po. Kaya nasa bukid sila. So, yun yung bumubuhay sa inyo ng anak mo. Opo. So, gano'n ba kahirap ang kalagayan mo ngayon na siyempre wala kang katuwang. Wala kang katuwang sa paghahanap buhay. Mahirap po. Kasi mahirap lang din po sila mama. Tapos sa kanila pa po kami nakaasa. So, wala ka namang balak na makipagbalikan sa asawa mo. Wala na po. Ayaw ko na sa kanya. Talagang tamad po kasi siya eh. Natrabaho man po siya, kaya lang extra lang nga. Pag wala kaming makain, di po siya nagalaw. Pag wala talagang ayaw niya pong magtrabaho. Nahihiya daw siyang mag-apply ay. Nahiya siya. Kaya, ikaw na mismo ang nag-ano sa kanya na nakipaghiwalay. Opo. Inalisan Ikaw ko na na mismo po. ang nagdesisyon na dahil sa katamaran niya, yun nga, nakipaghiwalay ka. Opo. So, di ka naman nahirapan na ikaw lang mag-isa na nag-aalaga sa anak mo. Nahihirapan po, lalo na pag wala sila mama, pag nasa bukid. Kami lang po ni baby. Minsan, hindi ako makagalaw. Lalo na po ngayon, may sakit si baby. May sore eyes po siya. Tsaka may ubo si May Pon. umusip mo. Paano kayo nagkakilala ng asawa mo? Saan kayo nagkilala? Paano nabuo yung pagmamahalan niyo? Yung kapatid ko po kasi nakaasawa ng taga Mantagbak. Tapos nung pandemic po, na kami dun. Nagpunta kami dun kila ate bago mag-pandemic. Tapos nakulong na po kami dun ng kasi bawal baga po magbiyahe-biyahe. Tapos tuman na po, nagkakilala na kami niya. Doon nabuo Asawa. ang pagmamahalan niyo. Opo. Tapos, na yun na nga, nabuntis ka. Opo. Ano ba kahirap ang mag-iisang single mom? Sobrang hirap po kasi walang katulong sa financial. Tapos wala po sa kanya nag-aalaga pag may mga gawa ako. Tapos sila mama lang po kami nag-aasa. So, nawa ka ba sa anak mo? Opo. Nakatingin pati sa akin, no? Hello. So, paano mo kinaya na ikaw lang mag-isa? Tinutulungan naman po ako ng kapatid ko kapag wala sila mama. Tumutulungan ng Opo. kapatid Pag mo. may gawa po ako, tas wala man siyang gawa, siya muna po ang naaling-aling sa anak ko. So, mahal na mahal mong anak mo. Opo, sobra. Sila lang. So, sinisisi mo ba ang sarili? Bakit maga kang nagkaroon ng anak? Hindi po. Instead na, ilang taon ka na buntis? 15 po. 15. Instead na, yan, sa edad mo yan, ay dapat nakatuon ka pa sa pag-aaral, di ba? Opo. At, yun nga, maaga mong hinarap ang hamon ng pag-aasawa.
So wala ka bang wala ka bang balak bumalik sa pag-aaral? Mag-aaral ka ulit? Siguro po, pag pwede nang iwan-iwan si Bibi kay mama, mag-aals na lang po ako Pag-aaral lang. para makahanap ng maayos na trabaho. Kasi hindi pa naman huli ang lahat kasi bata ka pa, 16 ka pa lang, di ba? Opo. So may chance ka pang mag-aaral. So ano bang pangarap mo sa buhay kapag ikaw ay nakapag-aral ulit? Ano bang Wala naman po akong pangarap na yung mataas talaga. Ang gusto ko lang po magkaroon ng trabahong maayos, yung masusuportahan ko po ang pangangailangan ng anak ko. anak mo? So yun ang ano mo na gusto mo makapagtapos ng pag-aaral. Opo, para may maayos pong trabaho. So halimbawa mag-aaral ka na, sino magbantay sa anak mo? Si Sino mama. mag-aalaga? Si mama po, kaya lang hindi pa talaga pwede ngayon. Kasi nagbe-breastfeed po si baby. Breastfeed siya. Opo, bawal po Maganda siyang yan, breastfeed. iwan-iwan. Kahit paano ay kahit walang pambili ng gatas at least breastfeed yung anak mo kasi mas maganda kasi pag breastfeed yung yung bata kasi Opo. malusog at masigla yung bata at malayo sa sakit. So so wala ka pa munang balak mag-aral ngayon? Wala pa po. Pag medyo malaki-laki na yung bata, Opo. Mag-aals po ako. mag-aalas ka. So yun yung mo, pangarap mo. Opo. Yung mo, kumbaga yung anong kursong kukunin mo kapag ikaw ay Ano na lang po ako. Gas, yung, di pa po kasi ako sure kung anong gusto ko talagang maging yung gas na lang po at ang ano yung gas? Yung po, madami po siyang pwedeng kahit anong trabaho po doon sa gas. Ano po siya ngayon sa senior high. Senior Parang high. parang course din po sa senior high. So, yun ang mo para matulungan mo yung Opo. anak mo. Kumbaga, pag malaki na yung anak mo, pagpatuloy mo yung mo, yung pangarap mo. Opo. So, sino bang inspirasyon mo ngayon? Kung ikaw ay sa pag-aaral. Sa ngayon po, ang anak ko lang po ang inspirasyon ko. Ang anak mo. Tsaka gusto ko din pong makatulong sa magulang ko. Pag makatulong. may trabaho ng maayos. Kasi mahirap talaga pag wala kang maayos na trabaho ngayon. Mas lalo na po, ang bata ay kailangan niya ng talaga. Ang pangailangan ng bata unang-una. Napaka-importante yan. Anong mensahe mo sa mga nanonood na mga viewers natin ngayon, lalo na sa mga kabataan ngayon na tulad, nangyayari nga sa'yo na maaga kang nabuntis. Dapat sa edad mo ay sa pag-aaral, dapat ka nakatuon ngayon. So ngayon ay maagang hinarap mo na maging isang ina sa iyong anak. Anong may papayo mo sa mga nanonood natin ng mga kabataan ngayon, mga viewers, anong may papayo mo sa kanila? Ang masasabi ko lang po sa mga kabataan na tulad ko, huwag po silang padalos-dalos sa desisyon nila kasi mahirap po talaga ang buhay. Totoo po yung sinasabi ng mga magulang natin na ang pag-aasawa ay hindi parang kanin na pag mainit ay pwedeng iluwa. Totoo po pala yun. Sobrang hirap po maging batang ina. Kaya sa mga kabataan po dyan, pag-aaral na lang po muna ang unahin ninyo. Wag na po kayo maglandi. Kasi mahirap pong, lalo na po sa kalagayan ko ngayon, wala po akong katuwang sa buhay. Kasi yung nahanap ko pong lalaki ay hindi din matino. Napadala man po siya, kaya lang bihira lang po. Paminsan-minsan lang po. Siguro po pag may racket lang siya. Ayan. So ito ay magsilbing aral sa ating mga kabataan ngayon. Yung nangyari sa'yo, di ba? Kasi dapat talaga sa edad mo yan ay dapat ngayon ay nag-aaral ka pa. So ito ay mapulutan ng aral na nangyari sa'yo, di ba? Opo. Na dapat 15 ka na buntis na dapat sa pag-aaral ka pa dapat makatuon yung mo sa edad mo yan. Kaya sa mga viewers natin na nanonood,
Sana po ay magsilbing aral to kay ano, kay ang pangalan Kay Rose Ann. kay Rosan, mga kalingap. Ay, dito pala si nanay, oh. Nay, ito ka, nay. Kayo pong ina, nay. Ni ano, ni Rosan. So kayo ngayon ang ano, nagsilbing kay Rosan. Siya po. Siya ngayon, ikaw ngayon nag-aalaga sa kanilang dalawa. Ang anak niya, kayo nagsusuporta. Sabi nga daw, ang trabaho niya ay nasa bundok ganito trabaho. Opo. Anong trabaho niyo doon ay? Kahit na lang na ano po. Halimbawa, magbunga yung santol doon, kinakain po. Tapos, in December, binibenta ko po yun. Tuwing December. Oo. Mm. Tapos, ang anak buhay namin sa bundok, minsan, nagtatanim, minsan, pag may time, kami ng nyug, nag-uklas ng nyug doon sa nyugan. Uling. Nag-uuling, minsan nag-uuling. Pag may order na uling doon sa nyugan, nililinis namin yung nyugan at sukal, ang dami ng kahoy. Ano po yung reaction niyo nung nabuntis yung anak niyo? Masakit po. Na dapat sa pag-aaral pa siya, tapos biglang nabuntis siya. Opo. So anong naramdaman niyo na nalaman niyo na nabuntis yung anak niyo? Wala po akong magawa. Siyempre po, kailangan po niya kami. Hindi ganun din po. Bakit po kayo naluha, Nay? Ano pong naramdaman niyo ngayon? Siyempre po, ngayon, medyo mahirap. Minsan masaya kasi yan dyan yung anak namin. Kaya lang, talagang pasensya na. Okay lang yun, Nay. Sige, Nay. Ilabas niyo lang po yun. Iwasan. Sige lang, Nay. Ilabas niyo yan habang nagsasalita po kayo. So, nawa po kayo sa kalagayan ng anak niyo. Abot-abot po pagkakawa ko sa anak. Kaya lang, nandyan na yan eh. Hindi na po may babalik yung dati. Oo, di na mabalik. Kailangan tanggapin na Kailangan lang. tanggapin. Buo kong tinatanggap siya. Kung Buo naman tinatanggap mo ngayon ang nangyari sa anak mo. buo ko po siyang tinatanggap kasi po anak ko po siya. Hindi po siya may tatakwil, hindi ko masusumbatan. Oo, kasi kahit Kasi anong... nandyan na po yan eh. Wala na akong magagawa. Balik ta rin man ang mundo. Opo. Anak ko pa rin siya, di ba? Kahit bugbugin ko pa siya, kahit anong gawin ko sa kanya, hindi na po yun may babalik. Oo. Kasi nandyan na. Kaya lang sabi ko sa kanya, ano ba? Ano ba ang desisyon mo? Yung desisyon mo lang ang iniintay ko. Ano mang oras, sabi ko sa kanya, pag bumalik siya dito sa bahay, kahit ilan na sila, tatanggapin ko sila. Sabi ko sa kanya, basta lang, priority mo ka ako yung anak mo. Maghanap ka ng ibang lalaki, hindi kagaya nung napili mo. Sabi ko sa kanya, hindi kita tututulan, bahala ka mag-isip ng ng sarili mo, kasi sarili mo yan. Ang sa akin lang, suporta. Tingnan mo kung yung karapat dapat na para sa iyo at sa inyong mag-ina. Pero sabi niya kasi kanina, Nay, gusto niya muna mag-aral. Oo, siya po, sabi ko sa kanya, natanong ko siya, ako maaral ka. Sabi niya, mama, hindi muna at nagbe-breastfeed si baby. Sabi ko, edi sige, okay. Pero kapag ikaw ay pwede na mag-aral, susuportahan ka. Pero ayoko ka ako lang talagang gusto ko study, anak mo. Oo. Ang gusto ko, ayoko ka ako ng kung ano-ano. Ikaw, okay lang, basta mag-ayos ka, sabi ko sa kanya. Sabi niya, oo naman daw. Sige, bahala ka, desisyon mo. Nasa sa'yo pa rin ang desisyon at wala sa amin. Kanya, hawak niya na yung sarili niya. Sa amin lang, suporta lang. Yun lang sa akin. Butit andyan kayo, Nay, at hindi niyo pinabayaan si Opo, kahit sino pa po sila. Rosan. Kahit anong gawin mo ay talagang Oo, ganun po talaga. anak mo pa rin siya. Anak Kahit ko pa rin. ano man Hindi ko po nagkasala man siya. Opo. Tanggap ko pa rin. Tanggap Kahit mo pa rin masakit niya. sa amin. Kahit masakit sa amin. Kasi alam ko may plano ka sa anak niyo Opo. na makapagtapos sa pag-aaral. Noon po, sabang sila ay nag-aaral pa, sabi ko sana, isa man lang, o kaya kung sino man sa kanila, ang masipag mag-aral, susuportahan ko hanggat igapang namin. Ilan po ang anak niyo, Nay? 5 po. 5. Puro babae. 4 na babae po. Isang lalaki. Isang lalaki. Sabi ko sa kanila, yung bunso ko nga po,
Sabi ko, Tutoy, mag-aral kang mabuti. Sabi ko, hindi akin yung, hindi ko kako hawak ang buhay mo. Ikaw ang may hawak ng buhay mo. Sabi ko, ang kapalaran ng tao ay, lulubog lilitaw. Sabi ko ganyan sa kanya. Binapangaralan ko. Pero bata pa naman po yun. 11 years old pa naman. Pero habang bata pa, siyempre po kailangan paabot konti-konti. So ano masasabi mo, Rosan, sa mama mo na andyan siya, laging nakasuporta sa'yo? Hindi pinabayaan. Ano masasabi mo sa mama mo? Maraming salamat po sa magulang ko kasi kahit nagkamali po ako, kahit maling tao po ang napili ko ay nandyan pa rin po kayo. Hindi nyo kami tinanggihan, tinulungan nyo po kami. Kahit minsan pa ay matigas ang ulo namin, salamat po. Mahal naman mo ba si mama mo? Sobra po. Mahal na mahal ko po silang dalawa ni Papa. Yan, dalawa yung sinanay, oh. Sige, Salamat. sabihin mo ngayon sa harap ni mama mo. Anong pagsasabihin mo sa kanya? Sige, tuloy mo. Salamat po sa pagtulong sa aming mag-ina. Sana po hindi kayo magsawa sa amin. Pangako po pag malaki na si Bibi, mag-aaral po ako. Tsaka pag nakahanap ako ng magandang trabaho, sana po may balik ko yung tulong na naiibigay niyo sa akin, sa aming dalawa ng anak ko. Salamat po. Pati ako naluha na. May mahal naman yung anak niya. Opo, lahat naman po sila. Lahat naman sila. Pantay-pantay po yan. Kaya lang po, ganyan po talaga siguro ang tao. So, ayan, pasalamat ka, Rosana, dahil may mama ka pang talagang hindi kayo pinabayaan. Bihira ng ganitong ganitong ina na talagang sinakripisyo nila kanilang para lang kayo ay masuportahan. Salamat po, Mama, Papa, kasi kahit alam kong naaabala ko na yung oras ninyong dalawa ni Papa, ay hindi po kayo nagre-reklamo. Kahit na minsan nag-utang-utang na po kayo para lang sa aming dalawa, hindi po kayo nagre-reklamo. Maraming salamat po sa inyong dua. Mahal na mahal ko po kamong dua ni Papa. Yan, naluwa na po sila. Haramo naning kung kay isay man na nangyari nga rin kaya tindong magpuduro gang magkakapatid ay magkakapatid. Siguro kahit sino man sa inyo gagawin ang ganyan. Ang sakripisyong ganito kahit mahirap pilit ipabangon kayo. Dahil sa sitwasyon ang iniisip lang namin yung kalagayan ninyo. Kasi ako hindi rin ako nakapag-aral eh. Ang sa akin lang, gusto ko sana nung kayo habang nag-aaral, may mapatapos man lamang kami dahil hindi kami habang buhay ay buhay. Hindi habang buhay ay malakas kami. Pag kami ay tumanda, kayo rin tatay is ng ginagampanan namin sa ngayon. Kaya, kung ano man yung ginagawa namin, sana magaya ninyo sa mga magiging anak ninyo. Ayan. Kaya ganyan ang ginagawa. Pinapakita namin sa inyo ni Papa mo. So ayan, Nay, hanga-hanga ako sa'yo dahil talagang ginagampanan mo ang pagiging ina, Nay. Talagang Opo. hindi mo pinabayaan si Roseanne. Despite sa nangyari sa kanya, talagang andyan kayo na talagang sinusuportahan mo siya. So ayan, Roseanne, may bibigay ako sa'yo. Ito ay kaunting tulong lang naman para sa anak mo at sa iyo na rin. Ay, may konting akong sa'yo ibibigay.
na makatulong ito sa iyo. Rosan, alam kong ay kakatulong sa inyo. Yan po, 1,000 po para kay Rosan. Open mo, Rosan. Salamat po. Para sa ano ba yan? Nagda-diaper? Opo, nagda-diaper po siya. Ano pang kailangan ni baby? Ano pang mga pangailangan ni baby? Ano po, diaper lang po, mga pulbo. Pulbo. Maliban sa gatas. Maliban sa gatas. So, ang gatas, di ba breastfeed ka? Opo, breastfeed po ako. Grabe po mga kalingap. Na ano po ako, naawa po sa kalagayan niya. Ni Rosa na wala na po siyang katuwang. Ang isa na lang po ang nag-aalaga sa kanyang anak. Mabuti na lang andito si nanay. Very supportive po na magulang po. Hindi niya pinabayaan si Roseanne. Ayan, tinggiting ka na ya. Salamat po. Yan, sana makakatulong yan sa inyo. Opo, salamat po. Roseanne, so, anong mensahe mo sa mga nanonood sa atin yan? Anong mensahe Sa mo mga nanonood po, sa mga kabataang nanonood, huwag niyo na lang po kaming tularan, kaming mga batang ina, na maaga po kaming nagbuntis, naging ina. Unahin niyo na lang po muna yung pag-aaral ninyo kasi yung ginagawa po ng mga magulang natin ay para rin po sa atin yun. Nandyan lang naman po yung pag-aasawa, yung pag-aanak, kaya dapat po ang uunahin talaga natin ay yung pag-aaral natin. Sunodin po natin muna ang mga luho natin sa sarili natin. Tuparin po muna natin yung mga pangarap natin bago po tayo mag-asawa. Yun lang po. Ayan. Yan, siyempre, pasalamatan natin yung mga laging nanonood sa atin, laging nagsumusuporta sa ating YouTube channel, sa mga viewers natin, sa mga OFW. Maraming salamat po at isa na pong single mother ang ating natulungan po. Sa pamagitan po ng pagpa-vlog natin yan at naiabot natin ng tulong kay Roseanne dahil kawawa po ang kalagayan niya, ang kwento niya talagang pati ako ay napaluha po sa kwento niya. Yan si nanay napaluha din. Pati yung cameraman ko napaluha din sa kwento po ni Roseanne. Ayan, tingin po Sige. Ate, Salamat maraming din salamat po sa pagmamahal niyo po kay Roseanne. Ano po, hindi po magsasawa hanggang mamatay kami. Hindi mo siya Lahat naman. naman po. Bata ka pa, bata pa. Opo. Ayan, talagang siguro Talagang mababaw lang yun. mababaw lang yung luha mo na, no? Kaya napaluha ka. Ayan. Hello, baby. Ayan. Talagang hindi ko talaga maiwasan. Hindi Yung mga mapaiyak. mapayak, no? Dahil sawa mo sa anak mo. So, ayan. So, sana hindi pa itong huli nating pagkikita, Roseanne. Sana mabigyan ka pa namin ng tulong ulit sa pagbalik namin dito. Opo. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat, mga kalingap. Ayun po ay naano natin yung kwento ni Roseanne. Pati ako ay nadurog po ang aking puso, naawa po sa kalagayan. Dahil siyempre wala na siyang katuwang at siyempre wala siyang trabaho. Buti na andyan si nanay ng kanyang ina na talagang sinusuportahan niya siya. So maraming salamat po sa inyong lahat po, mga kalingap. At sana po ay patuloy niyong suportahan po ang ama ng Kalingap na si Kuya Bal Santos Matubang, Ate na Vlogs, at siyempre kay Kalingap Prab. Maraming salamat po at gusto ko lang pong i-shout out ang channel ni Kalingap Undo TV, ang Putik Channel. Sana suportahan niyo po ang kanilang channel, mga Kalingap. At sana po ang ating channel po patuloy niyo rin suportahan po, mga Kalingap. Hanggang dito lang po, mga Kalingap. Maraming salamat. Lagi po nating tatandaan na mahal po tayo ng Panginoon. God bless po sa ating lahat. Bye-bye na kayo, Nay. Bye-bye po. Bye-bye. Bye-bye po. Bye-bye po. Bye-bye po.